ka-farmers, ay share ko po sa inyo ang sikreto kung bakit healthy at mabilis ang pagbigat ng aming mga alagang fatteners, mga ka-farmers! Welcome back to my channel. For today's video mga ka-farmers, ay share ko po sa inyo ang sikreto kung bakit healthy at mabilis ang pagbigat ng aming mga alagang fatteners, mga ka-farmers. Pero para sa mga baguhan pa po sa ating channel, please do subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Huwag niyo din pong kalimutan na mag-like, comment at share para malaman din iba natin mga ka-farmers. So, for today's video mga ka-farmers ay napaka-interesting po ng ating topic. So, sa makikita nyo po, ito po yung ating mga fatteners. Nag 2 months po sila last April 5 mga ka-farmers. At today po ay April 18. So, ganyan na po sila kalaki ngayon mga ka-farmers. So, at meron po nakapagsabi mga ka-farmers na ang bilis lang daw pong lumaki ng aming mga alaga. Which is nasasabi ko po na totoo naman mga ka-farmers. Meron kasi ibang nag-aalaga ng fatteners mga ka-farmers na kahit nasa ganitong edad, maliit pa po yung inalagaan nila. Imagine mga ka-farmers, meron niya akong isang follower na 4 months na daw po yung baboy niya since inalagaan niya mga ka-farmers, pero maliit pa daw po. Yung 4 months na baboy sa akin mga ka-farmers, magtimbang na po siya ng mga 100 kilos, pero yung sa kanya maliit pa po mga ka-farmers. So ngayon, i-share ko po sa inyo yung kadalasan namin ginagawa kung bakit ganito po yung aming mga fatteners mga ka-farmers. So, first and foremost, ang ginagawa talaga namin ay pag gagawing palaking baboy mga ka-farmers, kailangan talaga yung magandang breed. So, it is either Duroc, Landrace, Large White. Pero itong nabili ko mga ka-farmers, sabi daw Landrace daw po ito sila. Payat sila ng bilhin ko mga ka-farmers. Kung nakikita nyo po yung previous vlog ko, mga payat pa po sila na mga biik mga ka-farmers. Pero ngayon, ganyan na po sila kalaki. Ang lapad na po ng likuran nila mga ka-farmers. Yung una po talaga naming ginagawa mga ka-farmers, pagkarating po ng mga baboy na ito ay pinupurga namin. Yan po talaga ang dapat ninyong gawin mga ka-farmers kapag kayo ay bumili ng biik. Itanong nyo po sa seller kung hindi pa napurga. Kung hindi pa napurga, pwede nyo pong purgahin after 2 days na mabili ninyo mga ka-farmers. Yan po talaga yung unang ginagawa namin mga ka-farmers. Ang reason kasi namin dyan mga ka-farmers kung bakit pinupurga po namin agad ang aming mga bagong bili na biik ay para malinis po yung bituka niya mga ka-farmers. So kung meron na siyang mga nutrients na ma-intake galing sa mga feeds na pinapakain namin mga ka-farmers, at least totally ma-absorb na po ng mga baboy mga ka-farmers. Then after 3 days, ito din yung ginagawa namin mga ka-farmers. Nagbibigay kami ng vitamins. So ito yung pangalawang ginagawa namin. Pagbibigay ng vitamins, after 3 days na mapurga yung aming mga alaga. Yung kadalasang vitamins na ginagamit namin ay injectable pag after purga. Yung purga na ginagamit namin mga ka-farmers, injectable din po para mas effective po. So, ayan, nagpupurga kami, nagbibigay ng vitamins mga ka-farmers. At yung kasunod po na ginagawa namin mga ka-farmers, kailangan din na yung feeds na ipapakain natin sa ating mga baboy ay yung maganda din. So, when we say maganda mga ka-farmers, it should be mga high-density feeds. Dito sa amin mga ka-farmers, ang ginagawa po namin kapag pre-starter, starter, dry feeding. Pero, pag abot ng grower stage mga ka-farmers, wet feeding na po. Kasi nagsisimula na po kaming mag-mix feeding yan mga ka-farmers. Darak ng mais, molasses, King's Vita Plus. Yan po yung mga hinahalo namin sa pure feeds mga ka-farmers. Ito kasing darak ng mais, nakatutulong din siya para mas bibigat yung ating mga alaga. The same po sa molasses mga ka-farmers. Ang baboy na hinahaluan ng molasses, ang kada pakain nila, araw-araw po ang pagbigat niyan mga ka-farmers. Totoo po talaga yan. Proven po ang molasses. Palagi na po kaming gumagamit ng molasses, hindi lang po sa aming mga palakihing baboy, pati na rin dati sa aming mga inahing baboy mga ka-farmers. So, ganyan po ka-importante mga ka-farmers ang pagbibigay ng
tamang klase ng pagkain sa ating mga baboy. At make sure po na yung dami ng ating pinapakain mga ka-farmers, yung tama naman po. Hindi naman yung binabudget natin sa pagkain ang ating mga baboy. Dapat po yung busog na busog po sila. Dito sa grower stage mga ka-farmers, yung mga baboy na ganito, hindi na tayo matatakot na ma-overfeed kasi malaki na po sila mga ka-farmers. Kahit na nadamihan sila sa pagkain, hindi po katulad ng mga biik na kung madamihan sa pagkain, magtatai na po. So, itong ganito kalaki, hindi na po mga ka-farmers. So, okay na po sila na damihan natin yung pinapakain nila. Tandaan nyo rin mga ka-farmers na dapat po na yung ating mga baboy ay makaiwas po sa sakit. Itong sakit mga ka-farmers, ito po yung number 1 na magpapagaan sa ating mga baboy. Dahil kapag ang baboy ay mayroong sakit, possible po niyan ay walang gana kumain. So, gagaan yung ating mga baboy kapag hindi sila kumakain mga ka-farmers. So, ganyan lamang po kasimple yung aming ginagawa dito sa aming babuyan para magiging mas mabigat po ang aming mga alaga, magiging healthy sila, at mas mapabilis natin yung kanilang pagbigat. Ito sila mga ka-farmers, plano po namin na ikarne lang siya, hindi namin sila ibibenta na buhay. Kasi dito sa amin, sa May 14, fiesta po. So, marami po yung mag-order sa akin ng karne mga ka-farmers. Magpresyo lang po ako ng mas mababa doon sa palengke para mas madaling maibenta itong sa akin. Ngunit, ayoko po nang may utang-utang mga ka-farmers. Ayoko po talaga na pagdating ng karne, bayad po agad. Yan po yung estilo ko mga ka-farmers. Ayoko sa mga tao na umuutang kasi gusto ko na parang nagbibenta ako ng buhay na baboy na yung kita ay makukuha ko agad. So, the same din yung sa akin mga ka-farmers. Yan po ang gusto ko. Kaya medyo yung mga customers ko dun sa malayo, kasi kapag malapit-lapit lang sa atin, alam nyo na, minsan sasabihin lang na mamaya na po yung bayad hanggang pabalik-balik ka na lang sa paniningil mga ka-farmers. Isa din yan sa disadvantage kapag nag-dress meet po kayo. So, yung utang po talaga. Kaya, mas mabuti na piliin po talaga natin yung mga tao na hindi masyadong close sa atin mga ka-farmers. Kung masyadong close man, pero yun namang magbabayad. Para mas makikita natin agad yung ating profit sa pag-aalaga ng baboy. Mahirap na kasi yung sisingilin pa po natin mga ka-farmers. Mas mai-enjoy po natin yung ating benta if makukuha po natin agad. Dalawa lang po sa kanilang yung ibebenta ko mga ka-farmers kasi itong isa for own consumption namin, then itong dalawa pang karne po. So, i-share ko na lang po if magkano ba yung nagiging kita ko if ever mangyayari na po yan mga ka-farmers sa May 14. Ganyan lamang po kasimple ang ginagawa namin mga ka-farmers para magiging healthy po ang aming mga baboy, mas madali po silang bumigat. Yung unang-una po talaga ay pagpupurga. Very important po ang pagpupurga mga ka-farmers dahil isa po yan sa rason na magkakasakit ang ating mga alaga kapag meron pa po yung mga parasites sa loob ng kanilang katawan. So yung second is magbibigay ng vitamins. Ito po ay para makaiwas sa sakit, dagdag pang resistensya mga ka-farmers at pampagana na din sa pagkain. Ang kasunod naman ay pagpili ng magandang pagkain mga ka-farmers. So, sa nasasabi ko, pag sa pre-starter, then starter, dry feeds po kami. Pag abot ng grower, wet feeding na po mga ka-farmers kasi naghahalo kami ng mga iba't ibang supplements para sa aming mga baboy. Mas easier kasi nila na i-take in mga ka-farmers kapag yung darak ng mais ay basa compared sa dry po. So, ganyan po yung mga paraan namin dito mga ka-farmers. So, sana po ay makatutulong sa inyo ang video ito mga ka-farmers, lalo na po sa ating mga kapatid na hog raisers na gusto silang makasave, gusto nilang mag-alaga ng baboy, pero wala silang sapat na puhunan mga ka-farmers. Pwede po kayong dumidiskarte sa pagkain ng mga baboy. Meron ngang iba mga ka-farmers na gumagamit ng mga niyog, kinukudgod,
ubod ng saging, mga ganyan mga ka-farmers. Pero mostly, mga native pigs na po yung inaalagaan yan. Pero depende na po yan sa inyo mga ka-farmers. Itong sa akin, idea lang po ito para sa inyo. Kasi hindi naman yan makakasama sa inyong mga baboy. So, ganyan lamang po mga ka-farmers. Sana po ay makatutulong sa inyo ang video ito. Huwag niyo lamang pong kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para kayo po ay palaging updated sa ating mga bagong farming tutorials na i-upload. Thank you for watching. Happy farming. God bless everyone. Bye-bye.